Mag-ingat ang mga judges ng Pasig Hall of Justice ngayong July 16, 2025. Mayroong dalawa sa kanila ang babarilin sa kalagitnaan ng hearing. Maging mapagmatsyag mga hukom. Magpapagmatsyag mga hukom ang target namin ngayong araw. Yun ang sabi. Tapos, nakapwesto na ang gunman. Huwag magbaka sakali. Lumikas na agad. Yan. Ang chismis, nanggaling daw sa poder ni Apollo Kibuloy yung pagbabanta. Totoo kaya? Oo. Di natin sigurado. Pero hindi ako magtataka kung magkakatotoo. Hindi ako magtataka kung manggagaling sa partido nga ng KOJC. Alam niyo kung bakit? Sa PNP mismo nang galing. Si Apollo Kibuloy ay merong angel of death. May history na siya eh. Parang hindi yata magandang pangitain tong nangyari na to. Kasi ang binantaan mga kababayan, yung mga huwes. Oo. Ito national interest to. For sure. Pasig RTC judges received online threats. Yan po ang sinabi ng Supreme Court. Pinagbantaan sila mga kababayan. The Supreme Court on Wednesday night confirmed that judges at the Pasig RTC have received online threats via email. Judges mga huwis mga kababayan. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting revealed that the threats were received Wednesday morning. Ano yung itsura? Pakita ko sa inyo yung itsura. Mag-ingat ang mga judges ng Pasig Hall of Justice ngayong July 16, 2025. Mayroong dalawa sa kanila ang babarilin sa kalagitnaan ng hearing. Maging mapagmatsyag mga hukom. Magpapagmatsyag mga hukom ang target namin ngayong araw. Yun ang sabi. Tapos, nakapwesto na ang gunman. Huwag magbaka sakali. Lumikas na agad. Yan. Yun ang magandang tanong, Dang Metro. Sabi ni Dang Metro, sino ang nagbanta sa kanila? Yan ang magandang tanong. Kasi mga kababayan, ito kasing Pasig RTC, may dalawang high profile cases na hinahawakan. Yung dalawang kaso na huna yan, ay yung kaso ni Alice Go at yung kaso ni Apollo Kibuloy. Gets nyo na? Ang Korte Suprema na nakatanggap ng mga banta o online threats sa pamamagitan ng email laban sa kanilang judges sa Pasig City Regional Trial Court. Ang korteng ito ang may hawak sa kaso ng ilang high-profile accused tulad nina KOJC leader Apollo Kibuloy at dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, mayroon na ang isinasagawang investigasyon hinggil dito. Gayon din ang security measure ay nakalatag na para matiyak ang kaligtasan ng mga huwes, court personnel, court users at ang publiko. Bakit kaya hindi ito ang binibigyang pansin ng mga senador Yung mga ganitong issue. Dapat mga ganito yung ginagawa ng ng mga batas. Grave threat. Actually, may batas naman dyan, grave threat. Kung naman to, kung prank, di malicious mischief. Pero, pagbantaan mo talaga lahat ng judge. Ayun. Ngayon, dahil nga dalawa yung high profile cases kay Alice Go tsaka kay Apollo Kibuloy, may chismis ngayon na kumakalat. Ang chismis, nanggaling daw sa poder ni Apollo Kibuloy yung pagbabanta. Totoo kaya? Oo. Di natin sigurado. Oo, sabi ko nga sa inyo, chismis eh. Chismis pa lang naman. Pero hindi ako magtataka kung magkakatotoo. Hindi ako magtataka kung manggagaling sa partido nga ng KOJC. Bakit hindi si Alice Go? Wala na, sinunog na si Alice Go ng China. Wala na. Disavowed na siya mga kababayan. Kumbaga, di ba kapag nakakapanood kayo ng spy movies, kapag espiya ka at nahuli ka ng kalaban, wala na, susunugin ka na. Wala nang suportang bibigay sa'yo. So, wala na yan si Alice Go, sunog na yan. Wala na yan. Ang natitira na lang, etong si Apollo Kibuloy. Na posibleng, yung may kakayahan talaga. May kakayahan na magbanta. Alam niyo kung bakit? Sa PNP mismo nang galing. Si Apollo Kibuloy ay merong angel of death. May history na siya eh.
Panlilinlang at pananakot gamit ang Angels of Death, quote-unquote, ang naging instrumento ni Apollo C. Quiboloy upang pansamantalahan ang mga batang kababaihan na miyembro ng Kingdom of Judas cult. Ito ang lumalabas sa mga bibig ng mga umano'y biktima ni Quiboloy ayon kay Police Colonel Jean Pajardo. Naalala niyo itong kwento na to? Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng pulisya na inilahad ng mga naging biktima ang konsepto ng Angels of Death na siyang ginagamit panakot sa mga batang kababaihan upang pigilan silang magsumbong kaugnay sa mga panghahalay na ginawa ng kontrobersyal na pastor. Hoy, di siya pastor! Bago natin siyang tawaging pastor, hindi siya karapat-dapat sa pangalan na yan. Isang malaking kabalbalan, isang malaking kabalintunan. Sabi nga, as early as 12 or 13, grabe, nakakadiri si Quiboloy. Masama na nga na nang abuso ka ng babae. Pero 12, 13 years old, tigas ng mukha mo. Tigas ng mukha mo, boy. Dapat sa'yo, ikaw yung inaabuso sa kulungan. Diyos ko, meron akong 12-year-old. Bata-bata pa nun, guys. Napakabata pa nun. They were allegedly sexually molested by Apollo Quiboloy and are being threatened na kapag i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Quiboloy ay ihahand sila ng mga angels of death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened. Nahahabulin sila ng angels of death at hindi lang sila, pati yung mga mahal nila sa buhay. Yun. Bukod sa pagbabanta sa buhay ng mga biktima at ng kanilang mga kaanak, nilinlang din ni Quiboloy umano mga bata nang paniwalain niya mga ito na mananatili silang pure at intact sa kabila ng mga panghahalay. Baboy mo, Quiboloy. Gaslighter, no? Inabuso mo na, binubola mo pa, inuuto mo pa. Anak-anak. Mga bata yun, mga walang laban yung mga yan. Alam niyo mga kababayan, ito mga gantong klaseng tao, ito yung mga tao na dapat dinadala sa impyerno agad eh. O sana kunin na ni Lord to. Dalhin agad sa impyerno. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Quiboloy yung mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure. Intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil ang naipagtalik sa kanila ay ang espiritu ng Diyos. Hayop ka talaga. Tigas ng mukha talaga nito ni Quiboloy. Okay lang bang pagkakulong sa kanya, sabay nyo na ng kapon? I-neuter nyo tong hayop na to? Sa hiwalay na panayam naman, tinawag na pedophile ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan si Quiboloy at sinabing mayroong scheduling na sinusunod kung kailan pagsasamantalahan ng mga batang babae. Dagdag pa ni Police Colonel Marantan ang mga biktima ay nanggaling sa mga nasirang pamilya at pinangakuan na pag-aaralin ni Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang foundation. Kaya kaya hindi ako magtataka mga babayan kung sa partido ng Apollo Quiboloy manggagaling yung mga pagbabanta sa mga huwes. Kasi mga babayan, sino ba nag-issue ng warrant of arrest niya? Pasig City Court. Yung kaso niya na human trafficking, mga babayan, nasa Pasig RTC. Tapos mga babayan, it's the same court ang tumanggi na ilagay siya sa hospital arrest. It's the same court, Pasig RTC. Pasig RTC rin, mga babayan, ang nagalit kay Quiboloy nung naglabas siya ng campaign video na unauthorized. Again, mga babayan, I'm not saying this as a fact. Hindi ko ang chismis lang ay galing daw ito. Chismis at chismis. Ang chismis daw dito ay galing daw ito sa partido ng Apollo Quiboloy. Kung hindi totoo, edi hindi totoo, walang problema. Pero kung totoo, hindi ho ako magtataka. Dahil meron nga siyang tinatawag na Angels of Death at may history siya na gumagamit siya ng intimidation para itago ang kanyang krimen.